Iniulat na pinaputukan umano ng Navy ang mga Chinese militia vessel na nagkukumpulan malapit sa island gamit ang bago nitong fully automated weapon system. Sinabi sa report na nagpaputok umano ng warning shot ang hukbong dagat malapit sa posisyon ng mga Chinese militia vessel upang subukan ang pinakabagong armas nito, at sinabi ng Navy na maganda ang naging performance ng nasabing weapon system. Agad namang nagsialisan ang mga Chinese militia, ngunit sinabi ng Navy na inaasahang babalik pa rin ang mga ito, ngunit nangako sila na hindi umano titigil ang hukbong dagat sa pagprotekta sa nasabing isla. Sinabi naman ng ilang mga eksperto na hindi umano aalis ang Chinese militia sa loob ng exclusive economic zone ng bansa kung hindi tuturuan ng leksyon ang mga ito, at dapat umunong kumpiskahin ng gobyerno ang mga Chinese vessel upang matakot silang pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Iniulat ito matapos sinabi ng Philippine military na namataan nito ang humigit kumulang sa 50 Chinese vessel sa paligid ng Iroquois Reef at Sabina Shoal sa West Philippine Sea sa ginawa nitong air patrol sa lugar. Sinabi ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines na sa ginawa nitong air patrol, nakita nito ang 48 Chinese fishing vessel malapit sa Iroquois Reef na kung saan matatagpuan sa katimugang bahagi ng Recto Bank sa West Philippine Sea. Sinabi ni Lieutenant Carla Andres, co-pilot ng Light Patrol Aircraft ng Philippine Navy, na mga Chinese fishing vessel ay naobserbahang nakaangkla lamang sa lugar, ngunit hindi umano nagsasagawa ng anumang fishing activity ang mga ito. Batay sa mga naunang intelligence, surveillance and reconnaissance flight na ginawa, sinabi ng Western Command na tumaas umano ang bilang ng mga Chinese fishing vessel sa lugar mula 12 hanggang 47. Sinabi rin ng Western Command na bukod sa mga Chinese fishing vessel, 3 barko pa ng China Coast Guard at 2 barko ng People's Liberation Army Navy ay nakitang regular na nagpapatrolya malapit sa Sabina Shoal. Idinagdag nito na 2 wooden resupply boat mula sa Pilipinas at 2 Philippine Coast Guard vessel ang nakita rin sa parehong lugar, at sinabi na mga pangyayaring ito ay nagdadala umano ng isang matinding pangamba tungkol sa intensyon ng China sa West Philippine Sea. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na dineploy umano ng Philippine Coast Guard ang isa sa pinakamalaking barko nito sa West Philippine Sea, at sinabi na hindi umano ang Chinese Coast Guard Vessel 5201 matapos binuntutan ito ng PCG. Dineploy ng Philippine Coast Guard ang isa sa pinakamalaking barko nito na BRP Melchora Aquino sa West Philippine Sea matapos lumabas ang mga report na hinarang umano ng CCG ang BRP Malabrigo at BRP Malapascua sa Ayungin Shoal. Sinabi sa report na inutusan umano sa radyo ng Philippine Coast Guard ang mga Chinese na umalis sa Ayungin Shoal, ngunit iginiit ng CCG na wala umanong karapatan ang PCG na manghimasok sa teritoryo ng China. Pero hindi nagpatinag ang Philippine Coast Guard at ang mga Chinese na gagamit sila ng kung hindi aalis ang mga ito, at kalaunan lumayo na lang ang CCG, ngunit binuntutan pa rin sila ng PCG para masiguro na talagang aalis ang mga Chinese sa lugar. Ito ay matapos iniulat na naobserbahan ng Philippine Coast Guard na naging mas kalmado umano ang pag-uugali ngayon ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea, at naniniwala ang tagapagsalita ng PCG na si Commodore J. Tariela na resulta ito ng pag-expose sa mga ginagawang panghihimasok ng CCG sa karagatan ng Pilipinas.
Sinabi ni Tariela sa media na sa ilang mga features sa West Philippine Sea, makikita ngayon ng ahensya ang ilang mga pagbabago sa pag-uugali ng Chinese Coast Guard kumpara noon na palagi umanong agresibo ang CCG sa lugar. Ngunit binigyang diin ng PCG ng Chinese Coast Guard ay partikular na agresibo pa rin sa Ayungin Shoal na tinawag ng China bilang Renai Reef. Iba umano ang nangyayari sa Ayungin kumpara sa ibang mga ginagawang operasyon ng CCG sa West Philippine Sea. Naglabas ng pahayag ang PCG kasunod na isang nangyaring insidente sa pagitan ng Manila at Beijing sa Ayungin Shoal na kung saan hinaras umano ng mga barko ng China ang mga Philippine Coast Guard ships na nagsasagawa ng support mission sa lugar. Ang Ayungin Shoal ay isang pinag-aagawang lugar sa West Philippine Sea na kung saan ay kasalukuyang kinokontrol ng Pilipinas at matatagpuan din ito sa loob ng exclusive economic zone ng bansa, ngunit patuloy itong inaangkin ng China. Sa kabila ng naging desisyon noong 2016 mula sa isang tribunal na suportado ng United Nations na kung saan ay pumabor sa Pilipinas at nagpasya na mga maritime claim ng China ay hindi lehitimo, patuloy pa rin ang pagiging agresibo ng komunistang bansa sa West Philippine Sea.